Pampabigat ka lang, Letty. Ang mga salitang ito ay tila asidong sumunog sa 10 taong sakripisyo niya habang ang kanyang asawa ay nagpapakasarap sa kama kasama ang sarili niyang matalik na kaibigan. Ninakaw nila ang kanyang pamilya, kumpanya at dangal. Ngunit ang akala nilang basahan ay babangon bilang isang reyna. Ubos na ang luha, oras na ng paniningil. Hanggang kailan magpapanggap ang isang asawang patay na ang puso? Tinitiis ko na lang ang amoy sibuyas at bawang sa katawan niya, Stella. Konting pasensya na lang, babe. Kapag nauto ko na ang tangang iyon na pumirma sa deed of transfer, ibebenta natin ang lasang lahi sa mga banyaga. Ikaw ang tunay na reyna ng buhay ko, hindi ang basahang iyon. Ang mga salitang iyon ay matalim na bumagtas mula sa awang ng pinto ng opisina ng Pangulo. Sa labas ng pinto, sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo, nakatayo si Letty. Basang-basa ang laylayan ng kanyang lumang damit dahil sa malakas na ulan sa labas. Nakahawak ang kanyang magkabilang kamay sa isang makapal na lalagyan ng mainit na sopas, ang sikat na pamanang resipe ng kanyang pamilya. Puno ng hiwa at paso ang kanyang mga daliri. Tinakpan lamang ng mga mumurahing band-aid, mabilisan niyang niluto ang sabaw na ito dahil tumawag ang kanyang asawa na nagrereklamong pagod at nagugutom sa pag-overtime para raw sa kanilang pamilya. Naramdaman ni Letty ang tila pagguhit ng isang mainit na patalim mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang dibdib. Namatay ang pakiramdam ng kanyang mga braso. Bumitaw ang kanyang mga daliri mula sa hawakan. Bumagsak ang lalagyan ng mainit na sopas sa makapal na karpet. Walang ingay na nalikha ang pagbagsak, kasing tahimik at kasing walang halaga ng pagkadurog ng kanyang kaluluwa. Lumaganap ang amoy ng sabaw ng pamilyang De Leon sa sahig kasabay ng pag-agos ng katotohanang pinatay siya ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan. Sumilip siya sa maliit na puwang ng pinto nang hindi humihinga. Nakita ng kanyang sariling mga mata kung paano nakaupo ang kanyang matalik na kaibigang si Stella sa hita ni Marco. Nakasuot si Stella ng mismong paboritong pabango na iniregalo ni Marco kay Letty noong anibersaryo nila, humahalakhak habang nilalaro ang buhok ng kanyang asawa. Ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong tiwala at inaruga sa sarili niyang pamamahay ay siya palang mga berdugo ng kanyang kinabukasan. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Letty nang sandaling iyon. Ang labis na sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay isang nakabubulag na katahimikan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang maramdaman kung tumitibok pa ba ang kanyang puso sa ilalim ng telang nakabalot sa kanya. Unti-unting nawala ang paningin niya sa mga nakapaligid na dingding. Ang mundong inikutan niya sa loob ng 10 taon ay naging isang malamig na sementeryo. Humakbang siya paatras, unti-unting nilamon ng anino ng pasilyo. Bawat hakbang palayo ay tila paglisan sa Letty na mahina at sunod-sunuran. Kinaumagahan tila walang nagbago sa loob ng malaking mansyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. May bakas ng pagod sa kanyang mukha na gawa-gawa lamang at isang malabong mantsa ng pulang lipstick sa kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Lumapit si Marco, inabot ang baywang ni Letty at niyakap siya ng mahigpit. Bumulong ito ng mga matatamis na kasinungalingan tungkol sa kung gaano siya nagtrabaho ng buong gabi para siguraduhing hindi maghihirap ang kanyang mahal na asawa. Sa halip na magwala at isumbat ang lahat, dahan-dahang itinaas ni Letty ang kanyang mga kamay at yumakap pabalik. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ng lalaki at ngumiti. Ngunit ito ay isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay kasing lamig ng yelo at kasing lalim ng bangin. Hanggang kailan niya kayang itago ang nabubulok na bangkay ng kanilang kasal sa loob ng sarili niyang bahay upang simulan ang pagganti ng isang tunay na De Leon Admiral. Nang tuluyang makalabas ng pinto si Marco at umalis sakay ng kanyang marangyang sasakyan,
Unti-unting natunaw ang pekeng nanangiti sa mga labi ni Letty. Ang malaki at tahimik na mansyon ay tila naging isang malawak na kulungan kung saan siya ang nag-iisang bilanggo. Ramdam niya ang tila pag-ikot ng kanyang sikmura, isang malalim na pandidiri sa sariling balat, kung saan dumampi ang mga halik ng lalaking puno ng kasinungalingan. Wala na ang mga luha. Ang natira na lamang ay isang nag-aapoy na determinasyon na sunugin ang anumang kasamaang nagtatago sa likod ng pangalang Alcantara. Hindi siya maaaring manatiling bulag, kinahapunan habang abala ang kanyang biyenan sa pakikipagtsismisan sa mga kaibigan nito. Lihim na lumabas si Letty. Nagtungo siya sa isang luma at tagong opisina sa kabilang bayan upang tagpuin ang nag-iisang taong maaari niyang pagkatiwalaan, si Attorney Mendoza, ang matandang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Puno ng awa at lungkot ang mga mata ng matanda nang salubungin siya nito. Walang inaksayang panahon si Letty. Ipinagtapat niya ang lahat ng kanyang nakita at narinig sa labas ng opisina noong gabing iyon, maging ang planong pagbebenta ng lasang lahi sa mga dayuhan. Humugot ng malalim na hininga ang matandang abogado bago binuksan ang isang lumang kahoy na kaha sa kanyang mesa. Kinuha niya mula rito ang isang selyadong sobre at maingat na inabot kay Letty. Ito ang lihim na habilin ni Don Arturo, isang dokumentong hindi kailanman nalaman ni Marco. Nakasaad dito na anumang oras na mapatunayan ni Letty na may pandaraya at pagtataksil na ginagawa ang kanyang asawa laban sa kumpanya, automatikong mawawalan ng bisa ang lahat ng kapangyarihan ni Marco at babalik ang buong pamumuno sa nag-iisang tagapagmana. Ngunit may isang mabigat na kondisyon. Kailangan niyang makapasok sa kumpanya magmasid at tipunin ang lahat ng ebidensya nang hindi nalalaman ni Numan ang kanyang tunay na pagkatao. Ito ang huling pagsubok ng kanyang ama upang patunayan na karapat-dapat siyang maging reyna ng kanilang imperyo. Letty iha, sigurado ka ba rito? Delikado ang pinapasok mo. Puno ng pag-aalalang wika ni Attorney Mendoza habang nakatingin sa nanginginig na mga kamay ng dalaga. Kapag nalaman ni Marco na nag-iimbestiga, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon. Pwede siyang kumuha ng pekeng doktor upang ideklara kang wala sa katinuan at ikulong sa isang pasilidad habang buhay. Ganyan siya katuso. Hinaplos ni Letty ang lumang litrato ng kanyang ama na nakaipit sa mga pahina ng testamento. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng isang amang sinubukang protektahan siya mula sa kabilang buhay. Unti-unting nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pinalitan ito ng isang matatag na pagkumpas. Wala na akong isusugal, tito, dahil kinuha na nila ang lahat sa akin. Hindi ko hahayaang mapunta sa mga sakimang dugo at pawis ni Papa. Kinagabihan sa loob ng isang maliit na inupahang kwarto na malayo sa mata ng kanyang asawa, sinimulan ni Letty ang kanyang pagbabago. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa isang basag na salamin. Ramdam niya ang lamig ng patalim ng gunting na dumampi sa kanyang leeg. Sa bawat pagdikit at paghiwalay ng bakal, kasabay nitong nalaglag sa malamig na sahig ang mahahaba at alon-along buhok na madalas haplusin ng kanyang mapagkunwaring asawa. Pinahid niya ang mga mumurahing pampaganda sa kanyang mukha upang takpan ang kanyang makinis na kutis. Isinuot ang isang kupas at maluwag na damit na binili niya sa ukay-ukay at isinabit sa kanyang mga tainga ang isang makapal na salamin sa mata na nagpalabo sa hugis ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, namatay na si Letty, ang asawang martir. Ang nakatingin ngayon sa salamin ay si Teresa, isang hamak na aplikante na walang puwang sa lipunan. Kinaumagahan, binalot ng kaba ang dibdib ni Teresa habang naglalakad papasok sa nagtataasang gusali ng lasang lahi. Dati-rati pumapasok siya rito nang may mga nakayukong empleyado na bumabati sa kanya. Ngayon, binabangga siya ng mga nagmamadaling manggagawa nang walang anumang paumanhin. Mahigpit niyang hawak ang kanyang pekeng resume habang naghihintay sa labas ng opisina ng Human Resources at Accounting Department.
Bumukas ang malaking pinto ng silid panayam. Tiniis niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang pumasok siya sa loob. Namuo ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan nang mag-angat siya ng paningin. Nakaupo sa paboritong silya ng kanyang ama habang prenteng nakakrus ang mga binti at suot ang isang mamahaling kwintas na pag-aari ng kanyang yumaong ina ay ang babaeng sumira sa kanyang tahanan. So you're Teresa, wala ka bang ibang mas maayos na damit para sa interview na ito? Malamig at puno ng panghahamak na tanong ni Stella habang pinapasada ng matalim na tingin ang kabuuan ng kanyang hitsura. Ibinaba ni Teresa ang kanyang ulo. Ikinukubli ang nag-aapoy na galit sa likod ng makapal na salamin. Opo, ma'am. Ako po si Teresa. Pasensya na po sa suot ko, kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Sumandal si Stella sa upuan at mapangot siyang ngumiti. Hindi alam na ang basahang tinitingnan niya nang mababa ay ang mismong nagmamay-ari ng hangin na kanyang nilalanghap sa loob ng silid na yon. Ang bawat salita ni Stella ay tila mga latigo na humahagupit sa pandinig ni Letty, ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sementadong sahig na puno ng bakas ng mga sapatos. Pinagmasdan ni Stella ang kanyang resume na tila ba ito ay isang pirasong dumi na ayaw niyang hawakan. Sa silid na yon, kung saan ang bango ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng kapangyarihan, ang dating reyna ng lasang lahi ay nakatayo bilang isang hamak na aplikante. You look pathetic, Teresa. Honestly, hindi ko alam kung bakit kita dapat tanggapin, pero kailangan ko ng isang utility clerk na hindi nagtatanong at gagawin ang lahat ng utos ko kahit gaano pa kadumi ang mga yon. You look like the type who would bark if I told you to. Wika ni Stella habang ang kanyang labi ay nakakurba sa isang nakatutuyang ngiti. Inabot niya ang isang ballpen at mabilis na nilagdaan ang dokumento ng pagtanggap. Sa ilalim ng kanyang makapal na salamin, naramdaman ni Letty ang mainit na daloy ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang mga kamay, pilit na pinipigilan ang anumang tunog ng pagprotesta na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Tinanggap niya ang kanyang bagong pagkakakilanlan ng may mabigat na puso. Hindi ito ang tagumpay na kanyang pinangarap, kundi ang simula ng kanyang mahabang pagtitiis sa loob ng sarili niyang kaharian. Lumipas ang mga oras at ang unang araw ni Teresa sa kumpanya ay naging isang buhay na impyerno. Inutusan siya ni Stella na buhatin ang nagtataasang tumpok ng mga lumang dokumento mula sa ikalimang palapag pababa sa basement. Bawat hakbang ni Letty sa hagdanan ay tila isang parusa sa kanyang katawan na hindi sanay sa ganoong uri ng mabigat na trabaho. Pawis na pawis siya at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa pagod at gutom. Sa isang madilim na pasilyo patungo sa silid ng mga archive na walan ng balanse ang kanyang mga paa. Ang malaking kahon na kanyang pasan ay tumagilid at ang mga puting pahina ng mga lumang ulat ay nagliparan sa hangin bago tuluyang humalik sa malamig na sahig. Ang tunog ng pagtama ng makapal na karton sa semento ay naging hudyat ng kanyang pansamantalang pagkagapi. Napaluhod si Letty sa gitna ng kalat, ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tahimik na pagtangis. Sobra naman yata ang pinapagawa nila sa'yo. Hindi yan trabaho ng isang clerk. Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Nag-angat ng tingin si Letty at nakita ang isang lalaking nakasuot ng simpleng asul na polo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Letty mula sa ibang tao. Siya si Gabriel Reyes, ang auditor, na kilala sa kanyang pagiging mapagmatsyag at matuwid. Hindi nagdalawang isip si Gabriel na lumuhod sa tabi ni Letty at isa-isang pinulot ang mga nagkalat na papel. Hayaan mo na ako rito, sir. Nakakahiyapon pabulong na wika ni Letty habang mabilis na pinapahid ang kanyang mga luha.
gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi kailanman dapat ikahiya ang pagpapakapagod sa marangal na paraan, Teresa. Pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Sagot ni Gabriel habang iniaabot ang huling piraso ng papel. Nang magtama ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Letty ang isang kakaibang init na tila dumadaloy sa kanyang buong katawan, isang haplos ng kaligtasan sa gitna ng isang bagyo. Pinagmasdan ni Gabriel ang namumulang mga palad ni Letty na puno ng mga paso at hiwa at isang malalim na kunot ang rumihistro sa kanyang noo. Pag-uwi ni Letty sa mansyon ng gabing iyon, muli siyang nagsuot ng maskara ng isang asawang martir. Nadatnan niya si Marco na nakaupo sa hapagkainan, tila hinihintay ang kanyang pagdating ng may madilim na mukha. Ang bawat tibok ng puso ni Letty ay nagdadala ng takot na baka may bakas pa ng alikabok ng opisina sa kanyang kasuotan. Bakit ba ang tagal mong umuwi? At bakit amoy pawis ka? You look like you've been scrubbing floors all day. Asik ni Marco habang pinagmamasdan ng kanyang asawa nang may halong pandidiri. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya, ang kanyang presensya ay tila isang lason na bumabalot sa hangin. Hinawakan ni Marco ang baba ni Letty at itinaas ito nang marahas pilit na tinititigan ang kanyang mga mata na tila may hinahanap na lihim. Lagi mong tatandaan, Letty, wala kang ibang silbi kundi ang maging palamuti sa bahay na ito. Huwag mong susubukan na gumawa ng anumang bagay na makakasira sa imahe ko. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng nakakakilabot na pagbabanta. Inabot nito ang isang dokumento mula sa kanyang bag at itinapon ito sa harapan ni Letty. Pirmahan mo na ito. Ngayon din. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya sa'yo. Nakatitig si Letty sa puting papel na tila ba ito ay isang hatol ng kamatayan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong pagkatao, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Habang ang anino ni Marco ay nakabalot sa kanya isang tanong, ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng pagkukunwari bago tuluyang sumabog ang apoy ng kanyang paghihiganti. Ang bawat umaga sa loob ng opisina ng lasang lahi ay tila isang paglalakad sa gitna ng mga nagbabagang uling para kay Letty. Sa likod ng kanyang makapal na salamin at kupas na uniforme, tinitiis niya ang bawat mapanghamak na tingin ng mga dating empleyadong dati ay yumuyukod sa kanyang harapan. Ngunit ang pinakamatinding dusa ay nagmumula sa mga kamay ni Stella na tila nagagalak sa bawat pagkakataong hiyain siya sa harap ng marami. Teresa, bakit ang dumi pa rin ng pantry? I told you to scrub the floor until I can see my face on it. Ang boses ni Stella ay matinis na pumailan lang sa tahimik na hallway, sapat na upang lumingon ang lahat ng mga empleyado. Lumapit ang babae kay Letty na noon ay kasalukuyang nagpupunas ng mga mesa. May hawak si Stella na isang tasa ng bagong timplang kape. Ang usok nito ay sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng pait at panganib. Sorry po, ma'am. Tinatapos ko lang po itong mga mesa bago ako mag-mop ng sahig. Mahinahon at pabulong na sagot ni Letty. Pilit na pinapatag ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang kalooban. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. You're too slow. Siguro kaya ka iniwan ng asawa mo dahil pati sa gawaing bahay ay wala kang silbi. Sa isang mabilis at tila hindi sinasadyang pagkilos, itinagilid ni Stella ang kanyang tasa. Ang mainit na likido ay mabilis na bumuhos mula sa porselana, dumaloy sa braso ni Letty bago tuluyang humalik sa sahig at bumuo ng isang madilim na mantsa. Napasinghap si Letty sa hapdi. Ang init ng kape ay tila nanunuot sa kanyang laman, nag-iiwan ng isang mapulang marka sa kanyang balat. Ngunit mas masakit pa sa paso ng kape ang kahiyahiyang sitwasyon kung saan siya ay pinagtatawanan ng mga tao sa paligid. Hindi siya gumalaw, nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa basahang hawak niya.
Ang bawat butil ng mainit na likido na pumapatak mula sa kanyang siko patungo sa sahig ay tila mga luha ng kanyang dangal na unti-unting dinudurog. "Oh, I'm sorry. My hand slipped." Wika ni Stella na walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. "Linisin mo yan. Ngayon din." Bago pa man makakilos si Letty, upang lumuhod at linisin ang kalat isang anino, ang bumalot sa kanila. Ang tunog ng mga sapatos na humahakbang nang may awtoridad sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. Si Gabriel Reyes ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa pulang marka sa braso ni Letty. "Miss Cruz, hindi ba't may meeting tayo sa accounting board sa loob ng 5 minuto? I suggest you prepare your reports instead of checking the cleanliness of the floor personally." Malamig na wika ni Gabriel. Bagamat mahinahon ang kanyang boses, bawat salita ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Napilitang tumalikod si Stella nang may pagkabwisit, ngunit bago siya umalis, ay muli siyang nagbigay ng isang matalim na tingin kay Letty. Nang mawala na ang lahat ng tao, dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Letty. Hindi siya nagsalita ng malakas. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang uri ng pag-unawa na tila nagsasabing alam niya ang lahat ng sakit na itinatago ni Letty. "Maghugas ka ng malamig na tubig, Teresa. Ang mga sugat sa labas ay madaling gamutin, pero huwag mong hayaang ang mga sugat sa loob ang tuluyang kumatay sa iyo." Bulong ni Gabriel bago siya mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Naiwang mag-isa si Letty sa pantry, hawak ang panyo ni Gabriel na amoy malinis na sabon at sariwang hangin. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na naghahanap ng katarungan. Sa bawat hapdi ng kanyang braso, lalong tumitibay ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa bintana, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang babaeng puno ng galit. Ngunit may baon na pag-asa. Hanggang kailan siya kailangang sumayaw sa apoy bago niya tuluyang maubos ang mga taong nagnanais na makita siyang abo. At si Gabriel, siya ba ay isang anghel na magliligtas sa kanya o isa ring anino na magdadala sa kanya sa mas malalim na kapahamakan? Mabilis na ibinaba ni Teresa ang kanyang ulo nang matanaw niya ang papalapit na bulto ni Marco sa malawak na pasilyo ng lobby. Walang ibang tao sa paligid kundi silang dalawa. Sa bawat hakbang ng lalaki, palapit na ramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang inipit ang kanyang lalamunan upang baguhin ang timbre ng kanyang boses nang tuluyan silang magkasalubong. Nagkunwari siyang natisod ng bahagya at yumuko ng labis. "Naku po sir, pasensya na po, hindi ko po sinadyang humarang sa daanan ninyo." Wika ni Teresa gamit ang isang matinis at paos na puntong probinsyana. Napatigil si Marco at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Rumehistro sa mukha ng lalaki ang matinding pandidiri nang makita ang gusgusing damit at makapal na salamin ng babaeng nasa kanyang harapan. Iniwas ni Marco ang kanyang paningin na tila nakakita ng isang nakakahawang sakit at nagpatuloy sa paglalakad nang walang anumang sinasabi. Lihim na nakahinga ng maluwag si Letty, ngunit ang pag-irap ng kanyang asawa ay nag-iwan ng isang malalim na pait sa kanyang dibdib. Ganoon na lamang pala siya kadaling balewalain at kalimutan. Nang sumapit ang gabi, muling bumalik si Letty sa pagiging isang maamong asawa sa loob ng kanilang malaking mansyon. Nakaupo siya sa harap ng salamin habang dahan-dahang sinusuklay ang kanyang buhok, nagkukunwaring walang alam sa mga kasalanang ginagawa ng lalaking nasa kanyang likuran. Lumapit si Marco, ipinatong ang magkabilang kamay sa mga balikat ni Letty at sinimulang masahiin ang mga ito. Ang bawat haplos ng lalaki ay tila malamig na ahas na gumagapang sa kanyang balat, nagdudulot ng matinding pandidiri na pilit niyang nilulunok at itinatago sa likod ng isang pekeng ngiti.
Letty babe, masyado na akong pagod sa pagpapatakbo ng kumpanya. Gusto ko lang namang mabigyan ka ng magandang buhay. Malambing na bulong ni Marco habang inilalapag ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo na itong authorization for property management para mabawasan na ang mga iniisip ko. Para naman ito sa ating dalawa. Tinitigan ni Letty ang puting papel na naglalaman ng kapangyarihang ibigay ang lahat ng yaman ng mga De Leon sa mga kamay ng isang traidor. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Bago pa man niya maabot ang dokumento, sinadya niyang pakawalan ang gintong pluma. Bumagsak ang mabigat na panulat sa ibabaw ng salaming mesa, lumikha ng isang matalim na alingawngaw na bumasag sa katahimikan ng kwarto. Hinawakan niya ang kanyang sentido at nagkunwaring nakararamdam ng matinding hilo. Bago pa man makapagtanong si Marco, pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Tiningnan ng matanda si Letty nang may labis na pagkasuklam. Wala ka na ngang naitutulong sa negosyo ng anak ko, panay pa ang inarte mo. Kung sana ay binibigyan mo kami ng apo, may silbi ka pa sana sa bahay na ito. Matalim na panunumbat ng matanda bago inaya ang kanyang anak na bumaba upang kumain. Naiwan si Letty sa silid, mahigpit na nakakuyom ang mga palad, nagpapasalamat sa pagkakataong naiwasan niya ang bitag ng kanyang asawa. Pagsapit ng hating gabi, binalot ng malalim na katahimikan ang buong mansyon. Nakahiga si Letty sa tabi ni Marco, pinagmamasdan ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng lalaking mahimbing na natutulog. Mahigpit niyang kinuyom ang gilid ng kumot. Tinitigan niya ang maamong mukha nito sa dilim. Nagtatanong sa kanyang sarili kung kailan naging isang halimaw ang lalaking minahal niya ng buong tapat o kung minahal lamang niya ay isang ilusyong walang katotohanan. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi gumawa ng anumang kilos na makakagising sa lalaki. Kinuha niya ang mga nakatuping papel na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit, mga kumpidensyal na dokumentong palihim niyang kinopya mula sa basurahan ng opisina ni Stella. Pumasok siya sa loob ng banyo at binuhay ang isang maliit at malimlim na ilaw. Ibinuka niya ang mga pahina sa ibabaw ng puting lababo at sinimulang suriin ang bawat numero. Nanlaki ang mga mata ni Letty. Ang mga numero sa papel ay hindi nagsisinungaling. Milyon-milyong piso ang unti-unting inilalabas ni Marco mula sa kaban ng lasang lahi, inililipat sa isang offshore account sa ilalim ng pangalang Eski. Walang duda na ito ay si Stella Cruz. Ngunit may isang detalyeng nagpatigil sa paghinga ni Letty. Ang pirma na nag-aapruba ng mga malalaking transaksyong ito ay hindi pag-aari ni Marco. May ibang tao, isang mas makapangyarihang anino, ang nasa likod ng unti-unting pagpatay sa kumpanya ng kanyang ama. Habang malalim siyang nag-iisip, hindi niya napansin ang aninong tumambay sa labas ng banyo. Unti-unting umikot ang gintong seradura. Ang makapal na pinto ay pilit na itinulak mula sa labas, hinati ang kadiliman ng isang matalim na liwanag mula sa pasilyo at tuluyang inilantad ang mga sikretong dokumentong nakalatag sa harapan ni Letty. Sa isang mabilis at desperadong pagkilos, hinawi ni Letty ang lahat ng sikretong dokumento papasok sa puting lababo. Agad niyang pinihit ang gripo, hinayaang lamunin ng umaagos na tubig ang mga itim na tinta bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Yumuko siya ng labis at pilit na iniluwa ang mapait na laway mula sa kanyang lalamunan. Nagkukunwaring inaatake ng matinding pananakit ng sikmura at pagduduwal. Tiningnan lamang siya ni Doña Carmen mula sa hamba ng pinto nang may labis na pandidiri, nagbitiw ng mga masasakit na salita tungkol sa kanyang pagiging pabigat at madumi, bago tuluyang tumalikod. Naiwan si Letty na nakakapit sa gilid ng lababo, nanginginig ang buong katawan habang pinagmamasdan ang mga natunaw na katibayan na inaanod palayo. Nakaligtas siya sa gabi, ngunit alam niyang masikip na ang oras. Kinaumagahan sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Teresa, palihim siyang pumasok sa madilim at maalikabok na silid
ng mga archive ng kumpanya. Kailangan niyang mahanap ang orihinal na kopya ng mga dokumentong nawasak kagabi upang maging matibay ang kanyang laban. Ang amoy ng mga lumang papel ay sumuot sa kanyang ilong habang maingat niyang binabasa ang mga label ng bawat kahon. Nang makita niya ang kahong naglalaman ng mga lumang transaksyon ni Marco, napagtanto niyang nasa pinakamataas na estante ito at hindi abot ng kanyang taas. Kumuha siya ng isang lumang silya at dahan-dahang tumuntong. Umabot ang kanyang mga nanginginig na daliri sa gilid ng kahon, ngunit isang maling galaw ang naging dahilan upang mawalan ng balanse ang kanyang paanan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang masakit na pagtama ng kanyang katawan sa malamig na semento. Ngunit hindi dumating ang sakit. Sa halip, dalawang matitibay na braso ang sumalo sa kanyang baywang. Ang biglaang paggalaw ay naging dahilan upang mawala sa kanyang mukha ang makapal na salamin. Bumagsak ito sa sahig ngunit nanatiling buo. Pagdilat ni Letty, sinalubong siya ng malalim at seryosong mga mata ni Gabriel Reyes. Napigil ang paghinga ng dalaga. Sa ganoong kalapit na distansya, walang anumang pampaganda o makapal na salamin ang makapagtatago sa totoong hubog ng kanyang mukha. Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Unti-unting gumuhit ang pagkilala sa mga mata ng lalaki. Nakita na niya ang mukhang ito sa isang nakakwadradong litrato sa ibabaw ng mesa ni Marco Alcantara. Ito ang asawa ng presidente ng kumpanya, ang nag-iisang tagapagmana ng lasang lahi. Isang matinding kaba ang sumakal sa lalamunan ni Letty. Sinubukan niyang kumawala mula sa hawak ng lalaki upang tumakbo palabas, binalot ng takot na baka isumbong siya nito sa kanyang asawa. Ngunit mabilis na iniharang ni Gabriel ang kanyang katawan sa pintuan. Nagsimulang mangilid ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Inihahanda ang sarili sa tuluyang pagkasira ng kanyang mga plano. Ngunit humugot lamang ng isang malalim na hininga si Gabriel. Yumuko siya upang pulutin ang makapal na salamin at dahan-dahan itong isinuot. Pabalik sa nanginginig na mukha ni Letty. May mga kamera sa labas ng pasilyong ito, madam. Dumaan ka sa likurang pinto upang hindi ka nila makita. Mahinahon at pabulong na wika ng lalaki, isang boses na nag-aalok ng proteksyon sa halip na kapahamakan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malambot na unan na sumalo sa kanyang gumuguhong mundo. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanyang tunay na pagkatao. At sa halip na husgahan o ibenta siya, pinili nitong maging kanyang kalasag. Hindi na napigilan ni Letty ang pag-agos ng isang butil ng luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na ginhawa. Kinahapunan, nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan mula sa madilim na kalangitan, nakatayo si Letty sa labas ng gusali, yakap ang sarili dahil sa lamig. Muling lumapit si Gabriel at walang salitang iniabot sa kanya ang isang malaking payong. Huwag mong hayaang mabasa ka ng ulan. Napakahaba pa ng lalakbayin mo pauwi sa inyo. Makahulugang paalala ng binata. Bago ito, tuluyang naglakad palayo sa ilalim ng buhos ng tubig, iniiwan si Letty na may pusong unti-unting nababalot ng isang kakaibang init at pakiramdam ng kaligtasan. Habang sinusundan ng tingin ni Letty ang likod ng lalaking nagpaubaya ng payong para sa kanya, isang katanungan ang namuo sa kanyang isipan. Ano ang nakaraan ni Gabriel Reyes at bakit ganoon na lamang ang pag-unawa niya sa isang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa? Samantala, sa loob ng tahimik na opisina ng auditor, nakaupo si Gabriel sa harap ng kanyang mesa. Tinititigan niya ang isang sikretong folder na matagal na niyang inililihim. Nakasulat sa pinakaunang pahina ang mga katagang proyekto sa pagkuha ng lasang lahi, pangunahing suspect Marco Alcantara. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Gabriel habang iniisip kung hanggang kailan kakayanin ng dalaga ang bigat ng katotohanang malapit ng sumambulat sa lahat. Ang araw ng kaarawan ni Letty.
ay dumating na tila isang malamig at maputlang liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga makakapal na kurtina ng mansyon. Sa loob ng 32 taon ng kanyang buhay, ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong uri ng katahimikan, isang katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang nagbabadyang unos. Pumasok si Marco sa kanilang silid, may dalang isang maliit na cake na may nag-iisang kandilang dahan-dahang kinakain ng apoy. Ngumiti ang lalaki, isang nangiting dati ay nagpapatunaw sa puso ni Letty, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng panginginig sa kanyang kalamnan. Happy birthday, Letty babe! Pasensya ka na. At ito lang ang naabot ko, sobrang busy talaga sa office. Malambing na wika ni Marco habang inilalapag ang cake sa gilid ng kama. Ngunit habang hinihintay ni Letty na hipa ng kandila, nakita niya ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ni Marco sa ilalim ng mesa, abala sa pagpapadala ng mensahe sa telepono, habang ang isang mapanlokong ngisi ay nakaguhit sa kanyang mga labi. Alam ni Letty hindi siya ang kausap nito. Pumasok din si Doña Carmen, ang kanyang biyena, na may dalang isang baso ng gatas at isang kulay kahel na kapsula. Uminom ka na ng bitamina mo, Letty. Iyan ang bili ng doktor para lumakas ang katawan mo at madali kang mabuntis. Sayang ang yaman ng mga Alcantara kung wala tayong tagapagmana dahil sa kahinaan ng matris mo, matalim na saad ng matanda. Pinanood nila si Letty habang dahan-dahan niyang inilalagay ang gamot sa kanyang bibig at iniinom ang gatas, tinitiyak na walang matitira bago sila lumabas ng silid nang may mga matang puno ng lihim na tagumpay. Kinahapunan sa loob ng opisina ng lasang lahi, nagtatago si Teresa sa likod ng isang malaking cabinet ng mga dokumento sa tapat ng silid ni Stella. Narinig niya ang malakas na halakhak ng babae habang kausap ang kung sino sa telepono. Oo, Marco, huwag kang mag-alala. Ang gamot na pinapainom niyo sa kanya ay hindi bitamina. It is a high-dose sedative disguised as a fertility pill. Sa loob ng ilang linggo, magmumukha na siyang baliw at paranoid sa harap ng maraming tao. Madali na nating mapapirma ang mga papel ng commitment sa mental institution. At kapag nangyari iyon sa atin na ang lahat, ang bawat salitang binitawan ni Stella ay tila isang malamig na balaraw na paulit-ulit na itinasak sa likuran ni Letty. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Mabilis siyang tumakbo patungo sa dulo ng pasilyo at nagkulong sa loob ng isang cubicle sa banyo. Doon sa gitna ng masangsang na amoy ng chlorine at katahimikan, gumuho ang huling piraso ng kanyang puso. Wala siyang inilabas na boses, ngunit ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginginig habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, bumabasa sa kanyang kupas na uniforme. Ang taong pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay ang taong unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Lumabas si Letty mula sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Binuksan niya ang gripo at hinayaang humalik ang malamig na tubig sa kanyang mukha. Ang bawat patak ay tila nagtatanggal ng bawat bakas ng kahinaan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay naging kasing talim na ng kidlat. Hindi na siya ang Letty na biktima. Siya na ang Letty na magiging mitya ng kanilang pagkagunaw. Pag-uwi sa mansyon, dinalhan ni Letty ng tubig ang isang halaman. Sa sulok ng hardin, isang halamang dahan-dahan nang nalalanta at natutuyo. Lumingon-lingon muna siya bago maingat na iniluluwa ang kapsulang itinago niya sa ilalim ng kanyang dila kaninang umaga. Ibinuhos niya ang gamot sa lupa. Nang halamang yon, pinapanood kung paano sumama ang pulbos sa basang lupa. Kayo ang lason, Marco, at sisiguraduhin kong kayo rin ang lalamunin ng sarili ninyong dumi. Pabulong niyang panata sa hangin. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Marco sa kanilang silid nang may madilim na aura. Hindi na ito ang malambing na asawa kaninang umaga. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Letty.
Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na balat ng dalaga. Iniharap niya ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mukha ni Letty. Ang kanyang hininga ay amoy alak at pananakot. "Pirmahan mo na ito, Letty." Sabi ng abogado, "Kailangan na ang pirma mo para sa emergency loan ng kumpanya. Huwag ka ng maraming tanong at huwag mong pairalin ang pagiging tanga mo." Pasigaw na utos ni Marco habang idinidiin ang isang ballpen sa kamay ni Letty. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila nagnanais na lamunin ang dalaga ng buong buo. Napasandal si Letty sa pader, ang kanyang hininga ay nagiging gipit habang ang dulo ng panulat ay nararamdaman niyang tila isang patalim na nakatutok sa kanyang lalamunan. Sa ilalim ng malupit na titig ni Marco, naramdaman ni Letty ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil na huwag isampal sa mukha nito ang katotohanan. Ang hawak ni Marco na ballpen ay tila isang matulis na bakal na nakatutok sa kanyang kinabukasan. Huminga ng malalim si Letty at pilit na pinaluha ang kanyang mga mata, hinayaang manginig ang kanyang labi habang dahan-dahang inaabot ang panulat. "Marco, babe, parang umiikot ang paningin ko. Hindi ko mabasa ang mga letra. Lahat sila ay tila sumasayaw sa harap ko." Pabulong na wika ni Letty, ang kanyang boses ay puno ng pagkabagabag. Sinadya niyang bitawan ng ballpen, hinayaang gumulong ito sa sahig bago tumigil sa ilalim ng mabigat na aparador. Isang malutong na buntong hininga ng pagkabagot ang pinakawalan ni Marco. "Wala ka talagang silbi, Letty Maski. Simpleng pagpirma ay hindi mo magawa ng tama." Galit na tumalikod ang lalaki upang kumuha ng ibang panulat sa kanyang drawer. Sa mabilis na pagkakataong yon, inilabas ni Letty ang sarili niyang ballpen na naglalaman ng espesyal na tinta na unti-unting naglalaho sa loob ng ilang oras. Mabilis niyang inilagda ang kanyang pangalan sa mga dokumento bago pa man lumingon si Marco. Nang makuha ng lalaki ang papel, isang mapanlokong nangisi ang gumuhit sa mukha nito sa paniniwalang nakuha na niya ang huling alas ng mga De Leon. Kinaumagahan ang tensyon ay lumipat sa loob ng opisina ng lasang lahi. Sa ilalim ng maskara ni Teresa, pumasok si Letty sa silid ni Gabriel Reyes. Ang amoy ng sariwang kape at mga bagong imprentang dokumento ang sumalubong sa kanya. Tumingin si Gabriel sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng tahimik na pangako. "Nakahanda na ang lahat, Teresa. Stella is preoccupied with the board meeting preparations sa kabilang wing. Mayroon tayong 15 minuto para makuha ang digital copies mula sa kanyang computer." Mahinahong saad ni Gabriel habang iniaabot ang isang maliit na memory drive. Habang naglalakad sila patungo sa silid ni Stella, naramdaman ni Letty ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sinadya ni Gabriel na harangin ang daanan ng mga empleyado sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga ulat, habang si Teresa ay mabilis na nakalusot papasok sa bakanting opisina ni Stella. Sa loob, ang bawat segundo ay tila isang habambuhay. Bawat paggalaw ng mouse sa ibabaw ng mesa ay nagpapalabas ng maliliit na liwanag mula sa screen na tila mga matang nagbabantay. Sa gitna ng paghahanap, isang file ang nagpatigil sa paghinga ni Letty. 10 anibersaryo, kontrata ng paglilipat. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang gaganaping ika-30 anibersaryo ng kumpanya sa susunod na linggo ay hindi isang pagdiriwang, kundi ang mismong gabi kung kailan opisyal na pipirmahan ni Marco ang pagbebenta ng lasang lahi sa isang dayuhang korporasyon. Sa gabing iyon, kasabay ng palakpakan at kislap ng mga ilaw, tuluyan nang mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Naramdaman ni Letty ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Muntik na niyang mabitawan ang memory drive nang marinig niya ang tunog ng papalapit na mga hakbang mula sa labas ng pinto. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na hudyat ng kapahamakan. Mabilis na kumilos si Gabriel,
Pumasok ito sa silid at hinarangan ng paningin ng sino mang papasok habang ang kanyang likod ay nagsilbing kalasag para kay Letty. Sa gitna ng panganib, sandaling nagtama ang kanilang mga balat nang abutin ni Gabriel ang kamay ni Letty upang alalayan itong makatayo mula sa pagkakaupo sa ilalim ng mesa. Ang init ng palad ng binata ay nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na lakas sa dalaga. Isang sulyap ng pag-unawa ang ipinasa ni Gabriel na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kailangan na nating lumabas. Bulong ni Gabriel, ngunit bago pa man sila makaabot sa pinto ang seradura, ay uminog. At ang mabigat na kahoy ay bumukas ng malawak. Nakatayo roon si Stella, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya habang ang kanyang tingin ay palipat-lipat sa kanilang dalawa at sa kumukutitap na screen ng computer na hindi pa tuluyang namamatay ang liwanag. Mabilis na kumilos si Gabriel bago pa man makapagsalita si Stella. Hinarangan niya ang paningin ng babae sa kumukutitap na screen ng computer at mahinahong ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang boses ay nanatiling patag, tila walang anumang itinatagong kaba sa likod ng kanyang mga mata. I was just checking the audit logs for the upcoming anniversary report, Miss Cruz. Mukhang nagkakaroon ng system lag ang computer mo dahil sa dami ng nakabukas na files. Pinapatingnan ko na ito kay Teresa. Wika ni Gabriel habang matalim na tinititigan si Stella. Hindi nakasagot agad si Stella, ngunit kitang-kita ang pagkabwisit sa kanyang mukha. Bagamat duda siya, wala siyang lakas ng loob na kontrahin ang isang audit expert na ipinadala ng mga investors. Gayunpaman, ang galit na hindi niya mailabas kay Gabriel ay ibinaling niya sa kawawang clerk na nakayuko sa gilid. Kinuha ni Stella ang isang makapal na tumpok ng mga papel mula sa kanyang tray at buong lakas na inihagis ang mga ito sa hangin. Ang mga puting pahina ay tila mga sugatang ibon na nagliparan at kumalat sa buong sahig ng opisina. I don't care about your excuses, Teresa. Napakabagal mo. Linisin mo ito, ngayon din. Kilingin mo ang bawat piraso sa harap ko. Sigaw ni Stella, habang ang kanyang matutulis na takong ay tila gustong tapakan ang mga kamay ni Letty. Napilitang lumuhod si Letty sa malamig na semento. Sa harap ng ilang empleyadong nakasilip sa pinto, dahan-dahan niyang pinulot ang bawat pahina. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga balikat at ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang bawat pagyuko niya ay tila pagbaon ng kanyang sariling dangal sa ilalim ng mga sapatos ni Stella. Ngunit bago pa man niya maabot ang dulo ng silid, isang matibay na kamay ang humawak sa kanyang braso at pinigilan siyang magpatuloy. Teresa, tumayo ka. Dalhin mo ang mga papel na yan sa opisina ko. I need someone to help me cross-reference the financial files immediately. Utos ni Gabriel ng may awtoridad na hindi matatawaran. Tiningnan niya si Stella ng may babala sa kanyang mga mata bago iginiya si Letty palabas ng silid. Sa loob ng tahimik at payapang opisina ni Gabriel, binalot sila ng amoy ng sariwang tsaa at ang banayad na tunog ng isang klasikal na musika na nagmumula sa radyo. Hindi nagsalita si Gabriel. Lulan ng labis na kahihiyan at pagod gumuho ang huling pader ng katatagan ni Letty. Ipinatong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at hinayaang kumawala ang mga hikbing kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat pag-alon ng kanyang likod ay nagpapakita ng bigat ng pasakit na kanyang dinadala. Hindi lumapit si Gabriel ng husto upang hindi mailang ang dalaga. Sa halip inilapit niya ang isang baso ng mainit na tsaa sa gilid ng mesa at dahan-dahang hinila ang mga kurtina upang bigyan si Letty ng sapat na privacy sa kanyang pag-iyak. Ang katahimikan ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nagiginaw na kaluluwa ni Letty. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Letty na hindi siya kailangang magpanggap o maging malakas. Umiyak ka lang, Letty. Ang mga luha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda na masyadong matagal ka nang nagpakatatag
Para sa mga taong hindi deserve ang sakripisyo mo, mahinahon at puno ng emosyong wika ni Gabriel. Bagamat hindi sila naghahawakan ng init ng presensya ng lalaki, ay nagbigay ng isang uri ng kilig na nagmumula sa malalim na pag-unawa at respeto. Pagsapit ng gabi, muling bumalik ang dilim sa buhay ni Letty nang pumasok siya sa kanilang mansyon. Nadatnan niya si Marco sa sala umiinom ng alak habang ang mga mata ay nakatitig sa kawala. Walang anumang pasabi, itinapon ni Marco ang isang puting sobre sa ibabaw ng center table. Ang tunog ng pagtama ng sobre sa salamin ay tila isang hatol na walang habag. "Ano ito, Marco?" Pabulong na tanong ni Letty habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. "Divorce papers, Letty, at ang dokumento para sa voluntary commitment mo sa isang psychiatric facility. Sabi ng doktor lumalala na ang mental condition mo dahil sa stress at sa mga gamot na iniinom mo. Pagkatapos ng anibersaryo ng kumpanya sa susunod na linggo, kailangan mo nang umalis sa bahay na ito." Walang emosyong sagot ni Marco habang nakatingin sa kanyang asawa nang may halong pandidiri na patitig si Letty sa mga dokumentong hawak niya. Ang tinta sa papel ay tila naging malabong mantsa dahil sa muling pag-apaw ng kanyang mga luha. Sa loob ng 10 taon ang mansyong ito ang itinuring niyang tahanan, ngunit ngayon ay pinalalabas siya bilang isang baliw at walang kwentang asawa. Habang ang anino ni Marco ay papalayo patungo sa kanilang silid, naiwan si Letty na nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na sala, hawak ang katibayan ng kanyang tuluyang pagtataboy. Hanggang kailan niya kayang dalhin ang ganitong uri ng pagtataksil bago tuluyang mamatay ang huling piraso ng kanyang pag-asa? Sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala, tinitigan ni Letty ang mga dokumentong nasa kanyang harapan nang may nakabubulag na katahimikan. Wala na ang mga luha na dati ay mabilis dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita sa papel na nagsasaad ng kanyang pagpapatalsik at pagkakulong sa isang pasilidad ay hindi na nagdulot ng hapdi kundi ng isang uri ng kapayapaang kasing lamig ng semento. Dahan-dahan niyang itinupi ang mga papel at inilagay sa loob ng kanyang bag. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na nagtali sa kanya sa mansyong ito ay tuluyan ng naputol. "Aalis ka na rin sa wakas. Huwag kang mag-alala. Letty, sisiguraduhin kong maaalagaan ng mabuti ang anak ko at ang kumpanya ngayong mawawala ka na." Wika ni Doña Carmen, nakakarating lang mula sa itaas. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na tagumpay. Tumingin si Letty sa kanyang biyenan. Hindi siya sumagot ng may galit. Isang banayad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpadama ng kilabot sa matanda. "Vang tuame." Pagkatapos ng anibersaryo ng kumpanya, lahat tayo ay makakakuha ng kung ano ang nararapat para sa atin. Mahinahon niyang sagot bago tumalikod at pumasok sa kanyang silid upang mag-impake. Maingat na kinuha ni Letty ang isang maliit na kahon ng alahas na may lihim na ilalim. Doon nakatago ang orihinal na kopya ng testamento ng kanyang ama at ang mga digital na ebidensya na nakuha nila ni Gabriel. Bawat gamit na itinatabi niya ay tila pagbabalik ng kanyang sariling pagkatao. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal at iniwan ito sa ibabaw ng walang lamang mesa. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng ilaw ay tila isang paalaala ng isang pangakong matagal nang nilapastangan. Kinabukasan sa isang maliit at tahimik na kapehan sa kanto ng isang vang na kalye, nagtagpo ang mga landas ni Letty at Gabriel. Ang amoy ng sariwang kape at ang malambot na tugtugin sa paligid ay nagbigay ng pansamantalang santuwaryo sa dalawang kaluluwang pagod sa pakikipaglaban. Iniabot ni Letty ang kahon kay Gabriel. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo isang haplos na nagpadala ng kuryente ng tiwala at pag-asa sa buong katawan ni Letty. Nasa loob niya ng lahat, Gab, ang kinabukasan ng lasang lahi at ang katarungan para kay Papa.
Pabulong na wika ni Letty, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng binata. Tumango si Gabriel at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Letty sa ibabaw ng mesa. Pangako, Letty, I will be there as your witness. Hindi kita papabayaang mabuwal sa harap nila. You are not alone in this fight anymore. Ang init ng palad ni Gabriel at ang katapatan sa kanyang boses ay nagdulot ng isang matamis na kilig sa puso ni Letty, isang pakiramdam na matagal na niyang akalang namatay, nakasabay ng kanyang tiwala sa mga lalaki. Samantala, sa isang mamahaling butik sa Makati, abala sina Marco at Stella sa pagsusukat ng kanilang mga kasuotan para sa gaganaping anibersaryo. Humahalakhak ang dalawa habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano pagkatapos makuha ang buong kumpanya. Ang bawat tawa ni Stella ay tila tunog ng isang nagwaging mang-aagaw, habang si Marco naman ay tila isang haring nakaupo sa isang trono ng mga kasinungalingan. Wala silang kaalam-alam na ang bawat segundong lumilipas ay mas lalong naglalapit sa kanila sa kanilang sariling pagkagunaw. Sumapit ang umaga ng dakilang pagdiriwang. Sa loob ng isang tanyag na salon, nakaupo si Letty sa harap ng isang malaking salamin. Pinapanood niya ang bawat paggalaw ng mga kamay ng stylist habang inaayos ang kanyang buhok at nilalagyan ng kulay ang kanyang mga labi. Ang dating Teresa na gusgusin at ang dating Letty na sunod-sunuran ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatingin sa salamin ngayon ay isang babaeng may mga matang nagniningning sa determinasyon at kapangyarihan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw hudyat ng pagsisimula ng gabi ng anibersaryo, tumayo si Letty ng may buong kumpiyansa. Isinuot niya ang kanyang huling sandata, isang rula na pula na tila sumisimbolo sa dugo at pag-asa. Habang papalapit siya sa gusali, nang lasang lahi ang kislap ng mga ilaw sa paligid, ay tila nagbabadya ng isang katapusan at isang panibagong simula. Ang malaking tanong ay nananatili. Handa na ba ang mundo para sa muling pagbangon ng tunay na reyna? At hanggang kailan kayang panindigan ni na Marco at Stella ang kanilang mga kasinungalingan bago sila tuluyang lamunin ng katotohanan? Tatay, tiya. Ang bulwagang pinagdarausan ng ika-30 anibersaryo ng Lasang Lahi ay nagliliyab sa ginto at kristal na liwanag, tila isang napakagandang maskara na nagtatago sa nabubulok na katotohanan sa loob nito. Ang bango ng mga mamahaling putahe at ang samyo ng pamanang sopas ng pamilya De Leon ay humahalimuyak sa hangin, ngunit para sa sinumang nakakaalam ng lihim, ang amoy na ito ay tila isang suhol para sa mga piping saksi. Ang maugong na pagtatama ng mga basong kristal at ang banayad na himig ng biolin ay bumubuo ng isang dula ng hungkag na karangalan. Tumayo si Marco sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay larawan ng isang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pandaraya. Humawak siya sa mikropono at nagpakawala ng isang buntong hininga na tila puno ng bigat ng responsibilidad, isang mabulaklak na dila na handang lumoko sa daan-daang panauhin. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa Lasang Lahi, kundi para sa aking pamilya. Kahit na lubos na masakit sa aking kalooban, nawala rito ang aking butihing asawa na si Letty. Dahil sa kanyang malubhang kalagayan sa pag-iisip, alam kong binabasbasan niya ang desisyong ito mula sa kanyang silid. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kanyang kinabukasan at para sa legacy na iniwan ng kanyang ama. Wika ni Marco, habang ang kanyang boses ay tila nanginginig sa kunwaring emosyon. Sa ibaba ng entablado, nakaupo si Stella sa gitna ng mga VIP suot, ang isang makinang na gown na tila ba siya na ang bagong reyna ng kumpanya. Kasama niya si Doña Carmen na abala sa pagyayabang sa mga kasamang donya tungkol sa bagong katuwang ng kanyang anak na mas matalino at mas karapat-dapat kaysa sa dati nilang manugang. Ang mataginting na halakhak ni Stella ay nangingibabaw sa bulwagan, isang tunog ng mapang-uyam na tagumpay habang hinihimas niya ang mamahaling kwintas na ninakaw mula sa koleksyon ni Letty. Dumating ang pinakahihintay na sandali
nang tawagin ang mga kinatawan ng dayuhang korporasyon. Isang makapal na dokumento ang inilapag sa ibabaw ng hapag na natatakpan ng telang pelos. Ito ang kontrata ng pagbebenta, ang huling kabanata ng pagpuksa sa lahat ng pinaghirapan ni Don Arturo. Kinuha ni Marco ang kanyang gintong panulat. Ang dulo nito ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight, tila isang patalim na handang humiwa sa huling hininga ng kumpanya. Habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa entablado, na natiling nakatayo sa isang madilim na sulok si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang relo. Bawat pag-ikot ng kamay nito ay tila isang hudyat ng nalalapit na paghuhukom. Isang mahiwagang ngamong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang mapansin ang bahagyang pagkurap ng mga ilaw sa paligid at ang bahagyang pag-alog ng malaking screen sa likuran ni Marco na tila ba may sarili itong buhay na nagpupumiglas kumawala. Inilapat na ni Marco ang dulo ng kanyang panulat sa puting papel. Ang bawat panauhin ay nagpigil ng hininga, handang sumalubong ng isang malakas na palakpakan para sa bagong simula ng korporasyon. Ngunit bago pa man, tuluyang makabuo ng isang titik. Ang lalaki isang marahas na pagtulak sa malalaking pintong kahoy sa dulo ng bulwagan ang bumasag sa lahat ng ingay. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na humahakbang sa marmol na sahig ay tila isang tambol ng digmaan na mabilis na kumuha sa atensyon ng lahat. Ang lahat ng mata ay bumaling sa nag-iisang figurang nakatayo sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas. Isang tinig ng babae malinaw, matatag at puno ng awtoridad na hindi kailanman narinig ng sinuman sa loob ng maraming taon ang pumailan lang at bumasag sa katahimikan ng gabi. Itigil mo ang kahibangang iyan, Marco Alcantara. Wala kang karapatang ipagbili ang isang bagay na hindi kailanman naging iyo. Nabitawan ni Marco ang kanyang panulat. Ang tunog ng pagbagsak ng gintong panulat sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang mga kasinungalingan habang ang buong bulwagan ay naging kasing lamig ng sementeryo sa pagkakakita sa muling pagbangon ng reynang. Akala nila ay tuluyan na nilang nabaon sa limot. Dahan-dahang humakbang si Letty patungo sa gitna ng bulwagan. Bawat pagtama ng kanyang suot na pulang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang mabigat na hudyat ng paghuhukom. Wala na ang malalabong salamin sa mata, wala na ang kupas na damit at lalong wala na ang hitsura ng isang babaeng durog at sunod-sunuran. Nakasuot siya ng isang marangyang pulang gown na tila nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na ilaw at ang kanyang buhok ay maikli at matalim ang pagkakaayos, nagpapakita ng mukha ng isang tunay na De Leon na handang bawiin ang lahat. Ang lahat ng panauhin ay napasinghap. Ang bulong-bulungan ay tila isang hangin na mabilis na kumalat sa buong silid. Si Marco ay nananatiling nakatayo sa entablado, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang gintong panulat. Sa isang iglap, ang kanyang maayos na mundo ay gumuho sa harap ng babaeng akala niya ay tuluyan na niyang napaamo sa pamamagitan ng takot at lason. Letty? Anong ginagawa mo rito? You are not well, babe. Bakit ka umalis sa kwarto mo? Guard, pakialalayan ang asawa ko. Kailangan niya ng medikal na atensyon. Pilit na wika ni Marco, ang kanyang boses ay pumipiyok sa takot habang sinusubukang panindigan ang kanyang kasinungalingan sa harap ng mga investors. Isang banayad, ngunit nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Letty, isang tunog na nagpatahimik sa buong paligid. Huminto siya sa paanan ng entablado at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Itigil mo na ang pag-arte, Marco. Masyado nang gasgas ang linyang iyan. Hindi ako baliw. At lalong hindi ako ang asawang iniisip mong madali mong maitatapon sa basurahan pagkatapos mong pagnakawan. Dahan-dahang umakyat si Letty sa entablado. Kinuha niya ang makapal na dokumento mula sa mesa at buong lakas na inihagis ito sa hangin.
Ang mga pahina ng kontrata ng pagbebenta ay nagliparan tila mga puting talulot na nalagas sa gitna ng bagyo. Inilabas ni Letty mula sa kanyang bag ang orihinal na testamento ng kanyang ama, ang dokumentong naglalaman ng lihim na kondisyon na wawasak sa lahat ng plano ni Marco. Ito ang tunay na habilin ni Arturo de Leon. Nakasaad dito na ang lahat ng kapangyarihang ibinigay sa iyo bilang administrator ay agad na mawawalan ng bisa sa oras na mapatunayan ang iyong pagtataksil sa kumpanya at sa pamilya. At Marco, meron akong higit pa sa sapat na ebidensya ng iyong pandaraya pagnanakaw at ang tangka ninyong pagpatay sa aking katinuan. Deklara ni Letty ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ng lalaki. Sa ibaba ng entablado, tumayo si Stella ng may mukhang puno ng puot at desperasyon. Nababaliw ka na nga, Letty. Isang basahan ka lang na walang alam sa negosyo. Do you think anyone here would believe a pathetic housewife like you? Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay matinis at puno ng panghahamak. Dahan-dahang ibinaling ni Letty ang kanyang tingin kay Stella. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang lumang salamin sa mata mula sa bulsa at saglit itong isinuot, sapat na upang makilala ng lahat ang hitsura ng hamak na clerk na pinapahirapan nila nitong mga nakaraang linggo. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maglinis ng basura, Stella. Mula sa pagpupunas ng mesa hanggang sa paglilinis ng dumi na iniwan ninyo sa loob ng kumpanyang ito, natutunan ko ang lahat habang nagpapanggap akong si Teresa. At ngayon, sisimulan ko na ang pagwawalis sa inyong dalawa, palabas ng buhay ko. Malingon at puno ng awtoridad na sagot ni Letty. Namilog ang mga mata ni Stella sa matinding gulat. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa kahihiyan nang mapagtanto niyang ang babaeng nilapastangan niya ay ang mismong taong may-ari ng lahat ng kanyang tinatamasa. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Nang mas malakas ang iba, ay naglalabas na ng kanilang mga telepono upang i-record ang makasaysayang pagbagsak ng mga traidor. Dahil sa matinding galit at takot na wala si Marco sa kanyang katinuan, itinapon niya ang mikropono at mabilis na sumugod kay Letty ang kanyang kamay ay nakataas handang ilapat ang isang marahas na sampal sa mukha ng kanyang asawa sa harap ng lahat. Ang mga tao ay napasigaw sa takot. Inaaasahan ang isang madugong eksena. Ngunit bago pa man dumampi ang palad ni Marco sa balat ni Letty, isang matibay at malaking kamay ang humuli sa kanyang pulsuhan sa gitna ng hangin. Si Gabriel Reyes ay nakatayo na sa tabi ni Letty, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato at ang kanyang pagkakahawak kay Marco ay sapat na upang mapangiwi ang lalaki sa sakit. Huwag mong susubukan na hawakan ang asawa mo sa ganitong paraan, Marco. Dahil mula sa sandaling ito, wala ka ng anumang karapatan sa kanya o sa kumpanyang ito. Malamig na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banta ng kamatayan para sa karera ni Marco. Naiwang nakatayo si Letty sa gitna ng entablado, humihinga ng malalim habang dinarama ang init ng presensya ni Gabriel sa kanyang tabi. Tumingin siya sa kanyang mga nanginginig na kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdamin ng kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Habang ang mga gwardiya ay nagsisimulang pumasok sa bulwagan upang dakpin ang mga nagkakagulong traidor, isang tanong ang nanatili sa puso ni Letty. Pagkatapos ng lahat ng galit at paghihiganti, may puwang pa ba para sa tunay na kapayapaan sa kanyang wasak na buhay? Masu! Ang pagkakapit ni Gabriel sa pulsuhan ni Marco ay tila isang bakal na kandado na hindi matitibag, isang tahimik na babala na ang panahon ng pananakot ng lalaki ay tapos na. Nakita ni Letty ang pamumutla at ang butil-butil na pawis na namumuo sa noo ng kanyang asawa. Ang matapang na anyo nito kanina ay mabilis na natutunaw tila kandila sa harap ng nagbabagang katotohanan. Sa kabilang dako, ang mga gwardya ng gusali, kasama ang ilang unipormadong pulis, ay mabilis na pumasok sa bulwagan. Ang kanilang mga hakbang
ay tila isang martsa ng darating na hatol. Inilabas ni Gabriel ang isang asul na folder mula sa kanyang panig at iniabot ito sa pinuno ng mga awtoridad. Inspektor narito ang mga orihinal na audit logs at ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pondo patungo sa mga offshore accounts. Narito rin ang mga katibayan ng palsipikadong pirma ni Don Arturo de Leon na ginawa ni Marco Alcantara sa tulong ni Stella Cruz. Seryosong pahayag ni Gabriel ang kanyang boses ay nangingibabaw sa bulong-bulungan ng mga panauhin. Nang marinig ang kanyang pangalan, sinubukan ni Stella na tumakas patungo sa likurang pinto. Ngunit mabilis siyang naharang ng mga opisyal. Sa gitna ng desperasyon, binalingan niya si Marco nang may mga matang puno ng panunumbat. Ngunit ang lalaking nangako sa kanya ng mundo ay hindi man lang tumingin sa kanya. Sa halip marahas na itinulak ni Marco si Stella. Palayo tila itinatatwa ang anumang ugnayan nila upang iligtas ang sariling balat. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-udyok sa akin na gawin ang lahat ng ito. Letty babe, maniwala ka, nilito niya lang ang isip ko dahil sa sobrang stress ko sa trabaho. Pagmamakaawa ni Marco, habang pilit na lumalapit sa kanyang asawa, ang kanyang boses ay basag at puno ng karuwagan. Tiningnan siya ni Letty nang may malamig na pagtanggap, isang tingin na walang bakas ng galit, kundi ng purong kawalan ng pakiramdam. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagiging dahilan upang pagnakawan at lasunin ang taong nagtiwala sa iyo, Marco. Ang tanging pagkakamali ko ay ang mahalin ng isang anino na wala palang laman. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Doña Carmen sa entablado. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mabibigat na kadena ng kahihiyan habang nakaluhod siya sa harap ni Letty. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa laylayan ng gown ng kanyang manugang. Letty, iha, maawa ka sa amin. Anak ko siya. Huwag mong hayaang mabulok ang pangalan ng mga Alcantara sa kulungan. Isipin mo ang pinagsamahan ninyo. Huminga ng malalim si Letty at dahan-dahang binawi ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ng matanda. Ang pangalang Alcantara ay matagal nyo nang dinungisan. Sa sandaling itinuring ninyo akong isang basahan sa sarili kong bahay, mi. Ang katarungan ay hindi para sa inyo, kundi para sa alaala ng aking ama na inyong nirespeto lamang dahil sa kanyang yaman. Ang tunog ng mga bakal na posas na sumasara sa mga pulsuhan ni Marco at Stella ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Habang kinakaladkad sila palabas ng bulwagan, sa harap ng lahat ng mga naglalakihang personalidad sa bansaang kislap ng mga kamera ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanilang tuluyang pagbagsak. Ang mga dayuhang investors ay mabilis na lumapit kay Letty, hindi upang pumirma ng kontrata, kundi upang humingi ng paumanhin at ipahayag ang kanilang pagnanais na makipagtulungan sa tunay na tagapagmana. Nang tuluyan ng lumabas ang mga pulis at ang bulwagan ay nagsimulang gumiwang sa paningin ni Letty. Naramdaman niya ang matinding pagod na biglang dumapo sa kanyang buong pagkatao. Ang adrenaline na nagpapatakbo sa kanya nitong mga nakaraang linggo ay tila biglang naglaho. Ang kislap ng mga dambuhalang kristal na ilaw sa kisame ay tila mga bituing mabilis na lumalayo sa kanyang paningin. Naramdaman ni Letty ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang kamay ay nagsimulang mangapa sa hangin para sa anumang bagay na mapagkakapitan. Sa gitna ng unti-unting paglabo ng kanyang paligid, naramdaman niya ang isang pamilyar at matibay na presensya na muling sumalo sa kanyang nanghihinang katawan. Habang ang mundo ay tila tuluyang nagdidilim, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang nanghihinang diwa. Pagkatapos mawala ang lahat ng kanyang kaaway, mayroon pa bang natitirang lakas sa kanya upang harapin ang bukas ng mag-isa? Charito, ang bawat sinag ng araw na tumatama sa mahogany desk ng opisina ng Pangulo ng Lasang Lahi ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa para kay Letty.
Ilang buwan na ang lumipas mula ng gabing gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ni na Marco at Stella at unti-unti nang bumabalik ang tunay na sigla sa kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Wala na ang amoy ng lason at takot na dati ay bumabalot sa bawat pasilyo. Ngayon ang nananaig ay ang samyo ng sariwang bulaklak at ang bango ng pamanang sopas na muling iniluluto ng may katapatan at pagmamahal. Sa labas ng kanyang opisina, ang buhay ay nagpatuloy ng may katarungan. Si Marco ay nananatiling nakakulong sa likod ng mga rehas, tinitiis ang lamig ng semento at ang bigat ng pagsisisi na huli na para sa kanya. Si Stella naman ay patuloy na nagtatago mula sa mga taong pinagkakautangan niya, isang buhay na puno ng pangamba at kawalan ng dangal. Samantala, si Doña Carmen ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na paupahang bahay malayo sa karangyaan na dati ay kanyang ipinagyayabang tinitiis ang katahimikan ng isang bahay na wala nang nagnanais bumisita. Hindi naramdaman ni Letty ang saya sa kanilang paghihirap, kundi isang malalim na paghinga ng kalayaan, ang kalayaang hindi na muling maging biktima. Nakatitig si Letty sa malawak na bintana nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi na kailangan pang lumingon ni Letty upang malaman kung sino ang dumating. Ang banayad na amoy ng sabon at ang tunog ng mahinahon na mga hakbang sa carpet ay sapat na upang magbigay ng init sa kanyang puso. Si Gabriel Reyes ay pumasok na may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay sumasayaw sa hangin, nagdadala ng kapayapaan sa bawat sulok ng silid. Late na naman tayo, Madam President. Sabi ko sa iyo ang kumpanya ay hindi tatakbo palayo kung magpapahinga ka muna. Malambing na wika ni Gabriel habang inilalapag ang tsa sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hindi kailanman naramdaman ni Letty mula sa ibang lalaki, isang pag-aalalang walang hinihinging kapalit. Napangiti si Letty at humarap sa binata. Masyado lang akong naging abala sa pag-aayos ng bagong recipe, Gab, pero salamat sa paalala at salamat sa pagiging narito palagi. Lumapit si Gabriel ng bahagya sapat na upang maramdaman ni Letty ang init ng presensya nito. Inabot ng binata ang kamay ni Letty at dahan-dahang pinisil ang kanyang mga daliri. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila isang gamot na naghihilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Sa sandaling iyon ang bawat dusa, bawat luha na pumatak sa ilalim ng makapal na salamin ni Teresa at bawat pagtitiis sa loob ng mansyon ni Marco ay tila naging malalayong alaala na lamang. Hindi kita iiwan, Letty. Sa bawat bagong recipe at sa bawat tagumpay ng lasang lahi, asahan mong nasa tabi mo lang ako. You fought hard enough for everyone else. Ngayon, hayaan mo naman na ako ang tumayo sa tabi mo para alagaan ka. Pabulong na wika ni Gabriel ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Ang matamis na kilig na dati ay akala ni Letty ay para lamang sa mga nobela, ay naramdaman niya sa unang pagkakataon isang kilig na hindi nakabatay sa mabulaklak na salita, kundi sa tunay na gawa at respeto. Habang pinagmamasdan ni Letty ang unti-unting paglubog ng araw sa abot-tanaw, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagtibok ng kanyang puso ng may bagong sigla. Ang langit ay napupuno ng kulay ube at kahel, tila isang obra maestra na sumasalamin sa kanyang muling pagkabuhay. Napakasaya niyang isipin na pagkatapos ng lahat ng dilim, mayroon pa palang liwanag na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang maliit na pangamba ang nananatili sa kanyang diwa. Handa na ba siyang muling magbukas ng puso ng buong buo o ang mga anino ng nakaraan ay sapat na upang pigilan siyang tuluyang lumipad patungo sa bagong kaligayahan? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng pagtataksil ay tuluyang mabulgar sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng lasang lahi. Sa loob ng lumang kusina ng mga De Leon, kung saan ang amoy ng bawang luya at sariwang karne ay dahan-dahang humahalo sa mainit na singaw ng nilulutong sopas,
Doon matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ang bawat pag-inog ng sandok sa malaking palayok ay tila isang ritual ng paghilom, isang pagkilala sa lasa ng kahapon na ngayon ay puno na ng tamis ng tagumpay. Wala na ang pait ng lason, wala na ang alat ng mga luha na lihim na pumatak sa ilalim ng makapal na salamin ni Teresa. Nakatayo si Letty sa harap ng isang malaking bintana. Pinagmamasdan ang mga luntiang dahon ng hardin na masiglang sumasayaw sa ilalim ng banayad na ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay bahagya ng humaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng ningning. Tiningnan niya ang nakasabit na litrato ng kanyang ama sa dingding. Sa wakas, ang pangarap ni Don Arturo ay hindi lamang naisalba, kundi lalo pang pinatingkad ng kanyang kaisa-isang anak. Ang lasang lahi ay hindi na lamang isang pangalan ng kumpanya. Ito ay naging simbolo ng katatagan ng isang babaeng minsan ng minaliit at itinuring na basahan. Tungkol sa mga aninong sumira sa kanyang nakaraan, pinili ni Letty ang landas ng ganap na pagpapalaya. Hindi niya pinatawad sina Marco at Stella dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Si Marco ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kasakiman sa loob ng selda, habang si Stella ay naging isang estranghero na lamang sa kanyang gunita. Ang kanilang pagkatalo ay hindi lamang ang pagkawala ng yaman, kundi ang tuluyang pagkalimot sa kanila ng mundong dati ay pilit nilang niliwanagan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Maging ang kanyang biyenan na si Doña Carmen ay nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng katahimikan at pagsisisi. Malayo sa ingay ng karangyaan na dati ay kanyang sinasamba. Naramdaman ni Letty ang marahang pagbukas ng pinto ng kusina. Ang tunog ng mga hakbang na dahan-dahang lumalapit sa karpet ay nagdadala ng isang pamilyar na kumpas ng kaligtasan. Pumasok si Gabriel suot ang kanyang karaniwang asul na polo na tila ba ang kulay ng langit ay laging dala-dala niya para sa dalaga. Hindi na siya ang auditor na nagmamasid sa malayo. Siya na ang katuwang na handang sumalo sa bawat bigat at ligaya ng buhay ni Letty. Mukhang napakasarap ng luto natin ngayon, Letty. Ang amoy palang ramdam ko nang puno ito ng pag-ibig. Malambing na wika ni Gabriel habang inilalapag ang isang bungkos ng sariwang rosas sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta na nagpapatahimik sa anumang natitirang takot sa puso ng dalaga. Lumapit si Letty at hinayaan ang kanyang sarili na masandal sa matibay na balikat ni Gabriel. Ang init ng katawan ng lalaki at ang amoy ng sariwang hangin na dala nito ay sapat na upang malaman niyang narating na niya ang kanyang tunay na tahanan. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Letty, ang kanilang mga daliri ay nag-uugnay nang may sapat na higpit, isang pangako ng pagsasama na hindi na kailangan ng mararangyang salita. Gab, salamat sa hindi pagbitaw sa akin noong ang tingin ko sa sarili ko ay isa na lamang anino. Pabulong na wika ni Letty habang nakatingin sa dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Salamat din sa iyo, Letty, dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng iyong muling pagbangon. You are the strongest person I know at karangalan kong tumayo sa tabi mo. Sagot ni Gabriel bago dahan-dahang hinalikan ng noo ni Letty. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang banal na katahimikan, isang fade to black na puno ng lirikong emosyon, kung saan ang tanging naririnig ay ang sabay na pagtibok ng kanilang mga puso. Ang aral na iniwan ng paglalakbay ni Letty ay malinaw, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay sumunod, kundi sa kung paano siya dahan-dahang bumabangon mula sa abo ng kanyang sariling pagkawasak. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang malawak na langit kung saan malaya kang makakalipad. Sa dulo ng bawat bagyo laging may naghihintay na bahaghari para sa mga taong marunong magtiis at lumaban ng may integridad. Pagtatasa. Ang kwento ay nagtapos nang may ganap na katarungan at paghilom. Nakuha ni Letty ang kanyang nararapat na tagumpay
nakamit ng mga kontrabida ang kanilang karma at higit sa lahat ang muling pagbubukas ng puso sa isang liyanong pag-ibig. Ang bawat damdamin ay nailarawan ng may lalim at ang bawat boses ng karakter ay nanatiling tapat hanggang sa huling sandali. At doon sa gitna ng init ng pag-ibig at kapayapaan, natapos ang mahabang gabi ni Letty upang salubungin ang isang umagang hindi na kailanman magdidilim. Mga mahal naming tagapakinig mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko kayong pasalamatan sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong oras at sa pagsama kay Letty mula sa kanyang pinakamadilim na gabi hanggang sa muli niyang pagbangon. Habang isinusulat ko ang mga kabanatang ito, lalo na ang mga sandaling tila durog na durog ang kanyang puso sa ilalim ng pang-aapi at panlilinlang, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot. May mga gabi na tila naririnig ko ang kanyang tahimik na hikbi sa madilim na pasilyo ng opisina at sa bawat titik na aking inilalathala, naramdaman ko ang bigat ng kanyang bawat sakripisyo. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang nakikipaglaban sa mga anino ng kanilang buhay, mga babaeng tinitiis ang lahat para sa pamilya, ngunit nakakalimutan na ang sarili nilang halaga. Nais kong ipaabot sa inyo na ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay hindi lamang mga salita, kundi mga sandata na magliligtas sa atin mula sa anumang kapahamakan. Tulad ng isang maliit na liwanag ng kandila sa gitna ng malakas na unos, naway ang kwento ni Letty ay magsilbing mitya ng inyong sariling lakas at pananalig. Bago tayo magtapos, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungan na hanggang ngayon ay naglalaro sa aking isipan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Letty, kaya nyo rin bang talikuran ang lahat ng galit at piliin ang kapayapaan sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot sa inyo? Mayroon bang isang Marco o Stella sa inyong buhay na kailangan nyo na ring palayain mula sa inyong mga puso upang kayo ay tuluyang makabangon? Lubos akong nagagalak na marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ipaalam ninyo sa amin ang inyong mga opinyon sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag ninyong kalimutang i-like ang videong ito at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapukaw. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon namin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong magbibigay ng kulay at aral sa inyong araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na dakilang kwento ng buhay. Pagpalain kayo ng may kapal.